Estimate ng ating APARI radar, ito ay umabot ng 50 to 60 millimeters per hour. At, Go ahead. at sa ating satellite naman, ang estimation ng based dun sa satellite natin ay nasa 55 to 65 millimeters per hour. So halos hindi po nagkakalayo yung dalawang ginagamit nating tools. Okay. Ang pagkakaalam kasi natin, Rhea at Arnold, no, hourly updates ang binibigay. Pero yung bulletins, every 6 hour pa rin, ano? Apo, yung bulletin natin is every 6 hours. Yun naman pong hourly update natin, binibigay naman po natin dito sa ating website. Kaya doon sa ating mga kababayan na nagmamonitor din, doon po para po sa ating hourly update ay bumisita lang po tayo dun sa ating website na pag-asa.dost.gov.ph at meron din po kaming Twitter account na DOST_pag-asa. Okay, so mamaya-mayang konti, Rhea at Arnold ay magbibigay ng press conference around 11 a.m. ang Pag-asa naman para sa kanilang weather bulletin. At yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Connie Sison, at kay Bernie De Leon, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat din. Samantala, mga residente sa Northern Luzon, puspusan na ang paghahanda para sa pagdating ng Bagyong Juan. Sa San Fernando, La Union, minamadali na ng mga magsasaka ang pag-aani ng palay. Sa Ilagan, Isabela naman, inihahanda na ang ipamimigay na relief goods. Narito ang report. Nakaantabay na rin ang Isabela Provincial Disaster Coordinating Council. Inihanda na rin ang relief goods sa ipamimigay sakaling manalasa ang bagyo. Sa San Fernando, La Union, minamadali ng mga magsasaka ang pag-aani ng kanilang mga tanim na palay. Nangangamba kasi silang hindi na mapakinabangan ang mga ito pagdating ng Bagyong Juan. Pinagpuputol na rin ng mga otoridad ang mga sanga ng puno sa gilid ng mga kalsada na posibleng makadisgrasya sa mga motorista pagdating ng bagyo. Hindi pa man tuluyang tumatama ang Bagyong Juan, sinalantana ng buhawi ang isang barangay sa Candon, Ilocos Sur. Paniwala ng mga otoridad, unang bugso ito ng bagyo. 6 na bahay ang nawala ng bubong matapos liparin ng malakas na hangin. Puspusa naman ang pagpapagawa sa mga bahay bago pa dumating ang bagyo. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa lalawigan ng Ilocos Norte. May live report si Mark Zambrano. Mark. Igan, malaki ng pinagbago ng sitwasyon ng lugar dito natin sa Lawag, Ilocos Norte. Palakasan ng palakas dito ang buhos ng ulan at unti-unti na rin lumalakas ang pag-ihip ng hangin. Sa katunayan, kung makikita natin dito sa paligid kung saan tayo nakatayo ngayon, ay unti-unti nang gumagalaw ang mga puno dito. Malaking pinagbago yan kung kahapon ay nakatirik ang araw at mainit ang panahon dito. Kahapon ng alas 10 ng gabi, unti-unti nang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Lawag, Ilocos Norte. At mga tao rin dito ay naghanda na kasama ang mga local government officials dito. Nagbasta na rin sila ng mga rubber boats at lahat ng mga rescue equipment, pati na rin ng mga first aid kit para sa lahat ng kailangan bigyan ng karampatang lunas dito kung sino man ang tatamaan ng sama ng panahon. At maya-maya inaasahan din natin na lalakas na rin ang paglalakas lalo ang pagbusang ulan dito. Kaya tututukan natin ang sitwasyon dito at bibigyan namin kayo ng mga update habang lumalala nga ang pag-agupit dito ng Bagyong Juan, Igan. Maraming salamat, Mark Zambrano. Nagulat live mula sa Ilocos Norte. Samantala, masusing binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Bagyong Juan. Mula sa Camp Aguinaldo, may live report si Dano Tingkungko. Dano. Yes, Rhea, sa ngayon ay status quo pa rin ang info na hawak ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pero patuloy pa rin silang naghahanda at nakaantabay sa inasahang paglandfall ng Bagyong Juan ilang oras mula ngayon. Hindi pa rin nadadagdagan ang bilang ng mga voluntaryong nag-evacuate sa Magdamag. Sa pinakahuling impormasyon ng NDRRMC, nasa halos 1,100 na katao na ang kusang lumikas mula sa mga bayan ng Santo Niño, Rizal, Lasam at Gonzaga, Cagayan. Pinakamarami pa rin ang naitalang self-evacuate o nag-evacuate sa bayan ng Gonzaga na nasa 657. Hindi pa rin mabilang sa ngayon ang mga nag-evacuate sa mga bayan ng Divilacan, Palanan at Dinapigue sa Isabela na coastal area at isolated. Sa tansya ng NDRRMC sa kasalukuyang paggalaw ng Bagyong Juan sa sandaling maglandfall ito, inaasahan itong tumawid sa mga lalawigan ng Mountain Province, Quirino, Benguet, Ifugao at lalabas sa Ilocos Sur. Pero ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, tentative o hindi pa ito sigurado dahil posible pang magbago ang direksyon at bilis
bilis ng paggalaw ng bagyo. Kaya paalala ng NDRRMC sa mga kababayan natin, iba yung pag-iingat kahit sa mga oras na ito ay walang nararamdaman sa kanila. Bahagi nito ang babala ng ahensya sa mga pampasaherong bus na huwag munang bumiyahe pa norte kaya babagyuhin o hindi ang destinasyong probinsya. Ayan, magbabawal sana tayo dahil malakas masyado ito yung 225 kilometers per hour. Ulitin ko lang yung 120 ka lang na magpatakbo ay mabibinat ng mukha mo ito kung nakamotor ka. Lalo na kung ito 225 near the center, sana babagal para hindi makapinsala masyado. Rhea, patuloy pa rin nakaantabay ang mga opisyal ng NDRRMC sa mga pinakahuling kaganapan sa Bagyong Juan bago habang papalapit ang landfall nito ilang oras mula ngayon. Samantala mamaya namang alas 8 ay inaasahang magkakaroon ng press briefing dito sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo hinggil sa update sa mga lalawigang hahagupitin ng bagyo. Yan muna latest mula rito sa NDRRMC. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-ulat live mula sa Camp Aguinaldo. Klase sa lahat ng antas sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region suspendido ngayong araw. Ayon po yan sa Department of Education at Commission on Higher Education. Alinsunod naman sa guidelines ng DepEd, walang pasok sa preschool, elementary at high school sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 2. Wala namang pasok sa preschool sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 1, kabilang na po dyan ang Metro Manila. Naghahanda na rin po DSWD para sa inaasang paggagupit ng Bagyong Juan. At kaugnay po niyan, mga kasama natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Good morning, Secretary. Magandang umaga naman tayo, Igan, at sa mo mga tagapanood. Kamusta po pagbabantay ng DSWD? Tuloy-tuloy ho, kahapon pa ho tayo naghahanda at naka-preposition na po tayo ng mga relief goods kaugnay ng mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Opo. Kausap na po namin sila Governor Antonio at yung pong aming hinandang pandagdag tulong na mga relief goods ay sapat para sa 7 araw kung sakaling maputol yung supply? Mga supplies, hindi lang, yung mga daan. Daan, kasi, oo. Oo. So, 1 week, tatagal po, 1 week. Oo. Okay. Usually kasi 3 araw yung aming piniprepare, pero nag-utos po si Pangulong Noy, nag-uusap kami kahapon, nag-coordinate din kasi siya na dagdagan. Doblihin, oo. Na dagdagan na at naka-preposition na. Sa Region 2, ang identified evacuation centers, yung pupuntahan ng mga tao is 65, at may mga preposition goods na dun sa mga bayan na alam nating dadaanan tulad ng Santa Ana. Saka ang Kalinga Apayao ay nakahanda na rin at kahapon din sa Ilocos Norte nagtumawag na din ng meeting si Governor Amy Marcos at nakaugnay din kami sa kanila. Opo. So lahat din po yan ay naayos na. Ngayon meron din po kaming naka-preposition na goods dun mismo sa Villamoina. Dahil sabi nga ni General Ramos, kung sakaling kailangan mag-airlift ng dagdag, nandun na at nakahanda na, ililipat na lang yon. Okay. At ang mga SWAT teams po namin, yun po yung mga tutulong sa lokal na pamahalaan, ay 24 hours na din pong nakaabang. Secretary, wala tayong problema sa Calamity Fund? Sa ngayon, wala pa po. Sa ngayon ay may 2 milyon na nga kaming naka-standby para pandagdag kung kakailanganin. Okay. Mensahe po sa ating mga manonood, Secretary. Go ahead po. Paano sila makakapaghanda rin? Opo. Para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung alam nating dadaanan ng bagyo, yung pong mga ina-advise na lumikas na muna, sana po ay makiisa kayo para wala po tayong mailagay sa panganib. At yun naman pong wala sa lugar na panganib, ay maghanda na lang po tayo ng anumang paghahanda sa pagkain at pagkalma ng ating mga bahay para hindi po tayo magkaroon ng malaking pinsala sa ating mga sariling pamilya. Salamat po, Secretary. Ingat po. Maraming salamat din po. DSWD Secretary Dinky Soliman. Magplano, magsiguro, makibalita.
I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Hindi po dapat tayo nagsasawa sa paulit-ulit na paalala ng mga kinaukulan na maging handa sa kalamidad gaya ng bagyo. Dapat, I am ready. Magplano, magsiguro, makibalita. Tumutok po sa GMA News, Super Radio DZBB at sa gmanews.tv para sa pinakasariwang impormasyon. Pwede rin kayo makibalita sa aming Twitter account. I-search lang po ang GMA News. Kung may nais naman kayong iparating sa amin na mahalagang nangyayari sa inyong lugar sa oras ng emergency, ipaalam niyo po sa amin yan sa pamamagitan ng text o MMS. I-type ang scoop space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Maaari rin kayo magpadala ng litrato o video. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Handa po kami para inyong maging kaagapay ngayong may bagyo. Balikan po natin sitwasyon sa Cagayan. May live report pa rin si Marisol Abdurrahman. Marisol, kamusta na dyan? Igan, wala pa rin ang pagbabago ang sungit o sama ng panahon dito sa ating kinaroroonan sa bayan ng Santa Ana dito sa Cagayan. Pero kani-kanina lamang nakaranas tayo ng sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan na may kasamang napakalakas na hangin. Ito nga ho yung medyo nagiging hindi kampanting ang pakiramdam ng mga taga Santa Ana dahil dito nga sa pabago-bago na lagay ng panahon, bagamat consistent nga itong masama pero bigla itong titigil maya't maya, bigla na namang lalakas ang hangin na may kasamang malakas na ulan. At hanggang sa mga oras na ito, nananatiling ang nakaalerto dito ang PNP Maritime, ang Philippine Navy, ang Bureau of Fire at Philippine Coast Guard na siyang pangunahing nagbabantay nga dito sa mga baybaying dagat dahil kagabi lang, Igan, mabanggit lang natin na meron nga silang mga na-rescue na mga pasahero na na-stranded. Ito yung mga galing ng Apari at papunta sana sila ng Calayan Islands. Namata nito ng ating Coast Guard na palutang-lutang kaya minabuti na nilang i-rescue at sa ngayon ay pansamantala munang nasa kanilang pangangalaga. Patuloy pa rin tayo nakaantabay dito para sa anumang kaganapan dahil kahit kahit hindi na nga dito ang punteriya ng Bagyong Juan, nananatili pa rin nakaalerto ang mga tao dito at yung mga nagsilikas nga kagabi pa lang ay hindi pa rin nagsisibalik sa kanilang mga tahanan hanggat hindi talaga sinasabi ng pag-asa na safe na muling bumalik sa kanilang mga lugar. Igan? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman, nagulat live mula sa Cagayan. Iba't ibang lugar sa Metro Manila, puspusan din ang paghahanda sakaling manalasa ang Bagyong Juan. At Oplan Bayanihan, inilunsad ng NTC para tumulong sa pagbibigay ng komunikasyon ngayong panahon ng kalamidad. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.